Ari na po tayong mupo. Uli ng Panginoon, ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay Tubong Masantol, Pampanga. Kapampangan po ito. Talaga naman. Masarap itong kausap. Pag kami nagkakaroon ng pagkakataon na makausap ko siya, kwentuhan lang, awanan lang, mahaba, habang kami magkwentuhan. Nung high school pa lang kami, nung dumating po ako sa church, sila na agad dinatan ko dito na mga elder namin. Si Oscar at si Kuya Robert. Talaga naman na naging magandang halimbawa at example po talaga sila sa atin. Naturuan kami, nahubog kaming mga kabataan sa pamamagitan nila. Ginagamit sila ng Panginoon sa amin. Hanggang ngayon po ay talaga namang mabiyaya silang naglilingkod na mag-asawa. Kasama po ang kanilang anak na si Pastor Manny Manansala. Talagang mabiyaya. At their age, wala silang humpay sa paglilingkod. Very good example na isang manggagawa. 70, mahigit na si Kuya Oscar. 71 niya po yata. 76, but still strong sa paglilingkod. Mahirap tumbasan ang kanyang paglilingkod. Malalayong nakarating niya para magsaka pagsalita. So ang ating pong pagsalita sa umagang po ito, ang ating pong elder, Oscar Manansala. Morning po sa inyong lahat. Happy Grandparents' Day. Sino ba yung mga lola rito? O konti pa lang. Pero salamat sa Panginoon. Lola. Araw po natin ito at tayo ay pinagdiriwang ng society at pinagdiriwang din tayo dito sa church. Ang mga lolo at lola once ay naging bata rin tayo, pero ngayon mga lolo na, wala nang balikan yan. Yan ang natin, walang balikan na yan, ang pangyayari niyan. Sana magawa ko yon. Hindi na, talagang nandito na tayo. Pero salamat, marami pa kayong nagagawa hanggang sa mga panahong ito at productive pa. Ang ipak na nandito kayo ay pinagpapala pa rin kayo ng Panginoon at nagiging mabunga pa ang inyong mga buhay. Happy Blessed Grandparents' Day. Tayo po'y manalangin. Amang mapagpala sa lahat, laki po ng aming pasasalamat sa araw na ito, sa Grandparents' Day. Meron po kaming mga lola rito katulad namin, o Panginoon, sa aming edad na ganito na marami ng mga limitasyon ay ang kinatutuwa naman po namin, Panginoon, naranasan naman namin sa mahabang panahon ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Tapak na buhay pa kami hanggang sa ngayon, Panginoon, at nakakapunta sa church, ay nagpapasalamat namin. Ito'y katapatan, ito'y kaloob mo sa amin. Sa araw na ito, sa aming pagsamba at sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, lalo na sa bahaging itong bihira po naming talakayin, ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, ang resurrection, ang rapture, at ang reunion na hinihintay po ng bawat isang mananampalataya ay talagang maunawaan namin, ma-excite kami at tumimo sa aming isip at puso at magdala pang lalo sa amin, umamon sa amin upang ipaglingkod namin sa iyong aming mga buhay. Hindi lamang ang mga matatandang katulad namin, kung hindi magmula sa mga bata upang sila rin ay may encourage na may patutunguhan pala ang aming paglilingkod sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, makialam ka sa amin sa pamagitan ng banal mong Espiritu Santo. Buksan mo ang aming puso, ang aming unawa, at mapagkita po namin, mapagunawa namin ang ganda ng gagawin mo, ginagawa mo sa amin at gagawin mo pa. Salamat po in Jesus' name. Ang resurrection of the dead, o yung blessed hope, yan po ang tawag yan ng marami. Kahit na sa mga titulo ng Bible po natin, binabanggit po yan
o yung pagbabalik dito ng ating Panginoong Hesus ay isang mapalad na pag-asa. Yet, may pong binabanggit yan. Gusto ko lang linawin. Ang sabi niya, ang mga nangatutulog, those who are asleep. Hindi po tulog yan sa kama. Ang sinasabing yan, hindi nagtutulog-tulugan yan, hindi po talagang nagtutulugang literal yan. Yan ay mga mananampalatayang patay na. Ang tawag sa kanila, manatutulog. Ang natutulog dyan, hindi po yung kanilang espiritu, hindi yung kanilang kaluluwa, kung hindi yung kanilang pisikal na katawan. Nandyan sa mga libingan, nandyan sa bundok, nandyan sa mga dagat, natunaw na 1,000 taon nang nakakalipas. 10 taon nang nakakalipas, last week, may mga maraming nilibing. Yan po ang tinatawag kung mananampalataya. Ang tawag po ng Panginoon dyan ng Bible, natutulog lang. Ang natutulog gigising. Ang mga mananampalataya, kahit na nakalibing na riyan ng 100 taon, 10 taon, 1,000 taon, babangon sila pagdating. Yan ang pag-uusapan po natin. So hindi po sila, patay sila pero hindi sila natulog. Ang kaluluwa, gusto ko pong sabihin na ito, ang kaluluwa nila nung sila'y mamatay, humiwalay na yan, pumunta na sa langit. Ang kanilang katawan napunta na dyan sa lupa. At mamaya, titignan natin kung anong mangyayari sa kanilang mga kaluluwa. So, binabanggit din po ng banal na kasulatan, talaga ito'y kamatayan, ang lahat ng tao mamamatay, maliban lamang kung dumating ng Panginoong Hesus at hindi na tayo dadaan ng kamatayan. Pero lahat tayo mamamatay, ito naman ay takdang gawaing appointment po sa Panginoon ito. At ang kamatayang ito, hindi po katulad ng pagkaunawa ng mga hindi mananampalataya ng tao sa sanglibutan. At ito rin ang description din ito ng dictionary. Ang kamatayan, sabi niya, ay dulo ng existence, wala na, annihilation, hindi po ganon. Ang kamatayan ay hindi nagtatapos ng buhay ng isang tao. Hindi natatapos dyan. Ang kamatayan ng maraming mga nilalang, ng hayop, ng baka, ng tupa, ng hayop, ng kambing, nung asong paborito natin, nung pusa, dinadala natin sa mall, pag namatay, wala na talaga yan. Pero yung tao, hindi po natatapos ang kanyang buhay sapagkat may kaluluwa siya. Ang lahat ng mga ibang nilalang walang kaluluwa. At pagkamatay ng tao, ang kaluluwang yan may destino. Yan. Kaya natatakot ang maraming mga tao sa kamatayan sapagkat ito una darating. At ang kamatayan minsan ay dadaan muna sa maraming mga karamdaman, maraming gastusin, talagang matatakot ka riyan. At lalo pang natatakot ang tao sa kamatayan sapagkat hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang isip ng marami, sabi niya, wala na. Kawawa naman kung ganun lang tayo. Hindi po tayo pusa, hindi tayo hayop. Pero ang kamatayan, separation lamang yan. Kaya ang kamatayan is a great separator. Pero the Lord Jesus Christ is the greatest restorer. Sa lahat ng mga nagtiwala sa Panginoong Hesus, mamatay man ang tao, marerestore yan. Higit pa kaysa dati. Yan po ang makikita natin. Hindi po katulad ng binabanggit ng tao yan. Pagkamatay ng isang mananampalataya, pinasabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:8, sabi niya, ang kanyang kaluluwa pupunta na sa Panginoong Hesus, sa langit. Ang kanyang katawan, siyempre, may iwan dyan. Hindi mo nga pwedeng nakawin yan dyan eh. Bawal. Hindi mo pwedeng hukayin yan. Bawal. Andyan lang siya. Hanggang muling dumating ang Panginoon. Bawal. Kukwento ko ba ito? Baka magpahaba ito. Meron na pong humukay niyan. Kasi ako nasa pre-need plan dati. Merong isang kliyente kami. Nilibing namin sa Batangas. Golden Haven. Maganda, bagong sementeryo noon yan. Nalibing, maayos na, tapos na. May dumating na babae from abroad. Magandang babae. Mukhang may kakayanan, may kaya, marunong. At sabi niya, samahan mo ko sa pagkalibing dun sa aking asawa. Siyempre, sasamahan po yan. Hello, Alam na sa amin itong dahil Miss Cristel. naman, pumunta sila ron. Hello. Pagdating doon, sabi niya, asa ng bantay dito. Si Hello, Miss. Bye. Yes. Ah,
Hello? Hello? Pagdating ng kamatayan, marami pala tayong kapatid. Si Pastor Ted, yung karanasan niya yan. Marami tayong kapatid. Di natin ako nakakatiyak si Ate Linda, walang si Manny, nag-iisa talaga yan. Praise God. Pagdating po na niya doon, kain mo, ay hindi po pwede, bawal po yan. Talaga po, pukain natin yan, iuuwi ko dyan sa aming bayan sa norte. Dala-dala ko na yung sasakyan. Hindi po pwede. Kung gusto ninyo, kumuha kayo ng court order. Ganun pala yan. Tama nga naman, walang pwedeng gumawa niyan. Anong court order? 50 mil cash. Binigay po. Hindi na natin alam kung ano yun. Sabi namin sa aming empleyado, kalbay ka. Ay sabi, hindi ko naman po alam, sir. Pagdating doon, one thing led to another. Napakabilis ng pangyayari yun. Mabuti, wala namang nagreklamo. Siyempre, lahat sila involved. Itatago yan, tinakpan yan. Pero wala nang laman yun. Hindi po yan ang sinasabi natin. Lahat ng mga namatay dito, ibabangon muli kung mananampalataya ng Panginoon. Ang mga Old Testament, mapalad po tayo sa mga panahong ito. Ang banal na kasulatan ay maliwanag at napagsasaluhan natin, napag-aaralan natin hanggang gusto nating magpaliwanagan, mag-argue o magdagdag, magbawas ay nagagawa po namin. Ang mga Old Testament saints, ang mga naunang mananampalataya sa Old Testament, malabo po sa kanila ito. Ang kanilang pakiwari, ang kamatayan darating sa tao, pero yung resurrection hindi maliwanag sa kanila yan. Ang alam lang nila, katulad po ni Marta, nung mamatay ang kanilang kapatid na si Lazarus, merong isang general resurrection ang lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus nung dumating siya, doon sa kanilang tahanan after 4 days, ang sabi niya, malungkot na malungkot sila. Sabi niya ang Panginoong Hesus, babangon siya. Sabi sa dalawang magkapatid na dalaga, si Marta at saka si Mary. Ang sabi ni Marta, alam ko po babangon siya at the last days. The last day, ang general resurrection, ganito po ang kanilang kaisipan noon. Sa atin, hindi ngayon. Maliwanag po sa atin at lalo pang magliliwanag. Yan. Nire-reflect ni Marta ang kaisipan ng mga Old Testament saints noong unang panahon. Hindi po ganon. Alam naman natin talaga, merong resurrection, dalawang klase ng resurrection. Merong resurrection ng mga mananampalataya at merong resurrection ng mga hindi mananampalataya. Merong pagbangon muli sa mga mananampalataya, pupunta sa langit, at merong pagbangon din, magiging resurrected din ang katawan ng lahat ng taong hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus. Napakaliwanag po yan. In those two categories, nagpopol ang tao ng sanlibutan. Kaya tingnan po natin yan. Thessalonians, binanggit po natin yan. Itong binabanggit po natin ito, sabi ko kanina, ay tumutukoy ito sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero ang kanyang pagbabalik dito, hindi po yung second coming, hindi po yan. Magkaiba po ang second coming. Ito sinasabi ng banal na kasulatan, hanggang ere lamang ang Panginoong Hesus, hindi bababa sa lupa. Mag-i-stay siya doon sa ere at maghihintay sa mga mananampalatayang buhay at patay na yung natutulog na sinasabi rito. At doon sila mag-meet. Maghihintay lang siya, ibabalik niya sa langit. Yung kanyang second coming talaga, pagkatapos nito, rapture, merong tribulation na 7 taon, gera pataniyan, magpapasamba ang Antikristo, ang kanyang false prophet, at magkakahirap sa buong mundo. At the end of that, darating ang Panginoon, tatapak siya doon sa bundok ng mga olibo. Mahahapak yung olibo. Doon ang second coming. Doon, kasama niya lahat ng mga mananampalatayang bababa. Pagkatapos noon, 1,000 years, ito ang inihintay ng mga millennial. The millennial kingdom. 1,000 years magre-reign ng Panginoon. Yan, ano lang po ito, para tatapak siya roon. Dito, pagbaba niya, sabi niya, He will come for His saints. Yan ang pagkakaiba. Darating siya rito para sa atin. Doon sa talagang second coming, natatapak siya sa lupa, He will come with His saints. Kasama na ang kanyang mga mananampalataya. Kasi magre-reign tayo, sama ng mga millennial, kung talagang sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. And now, sabi po niya sa ating
passage. Thessalonians 4:13 to 18. Gusto ko pong ulitin dito para lalong tumimo sa ating mga isip. Dear brothers and sisters, ang sinusulatan ni Apostol Pablo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mananampalataya ang ibig sabihin. We want you to know what will happen to the believers who have died. Nilinaw niya rito sa aking salin, NLT. So that you will not grieve like people who have no hope. Upang hindi kayo malumbay, kagaya ng lahat ng taong walang pag-asa. Ang taong walang kaugnayan kay Kristo. Ang taong hindi mananampalataya. Ang taong hindi pa tinanggap ng personal ng Panginoong Jesucristo sa kanyang puso bilang sariling tagapagligtas, walang pag-asa yan. Ang tawag sa kanila, sabi niya, bahala na. Marahil, ako naman ay gumagawa ng ganito, ng ganyan. Hindi po ito ang wala silang pag-asa. Hindi po yan ang sinasabi niya, Apostol Pablo. For since we believe that Jesus died and raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him, yung sinasabi natin kanina, the believers who have died. Pabalik niya tayo sa langit. Ang kanilang kaluluwa, dala-dala naman niya rito. Mag-i-integrate sa kanilang katawan. Paano kaya yun? We tell you this directly from the Lord. Dalawang basis natin na matitinte. Ang sabi niya, Apostol Pablo, we tell you this truth, this resurrection, this coming of the Lord Jesus Christ, this rapture, directly from the Lord. Sa Panginoon mismo nang galing itong katotohanan ito. Hindi available ito sa Old Testament. Hindi available sa lahat ng mga tao yan na hindi naniniwala sa Bible. Ito directly from the Lord. Sabi niya, those who are still living when the Lord Jesus returns will not meet Him ahead of those who have died. 16. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And sabi niya, first, the Christians who have died will rise again from their graves. 17. Then together with them, we who are still alive, mukha ngayon kung darating siya ngayon, and remain on the earth will be caught up. Raptured, ang ibig sabihin niyan, caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage one another with this. May we be encouraged as we continue to study this. The revelation, nabi ko na kanina, God's truth revealed directly to Paul, now made known to us, is the truth and the details of the resurrection of the dead. Knowledge of this truth will encourage us so much. They relieve us. They relieve the Thessalonians of their fear, of their sorrow. Itong katotohanan ito ang magtatanggal ng kanilang kanumbayan tungkol sa kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay na namatay na, kinaguguluhan po nila ng konti yan. Itong mga Thessalonians, 3 linggo lang si Apostol Pablo rito, pero mabunga ang kanyang gawain. Nung hinahabol siya sa Philippi, pumunta sa Berea matitino ang tao, tumuloy siya rito sa Thessalonica. At dito ay sinalunga siyang mismo, kaya hindi siya nagtagal. Pero 3 beses siyang pumunta sa sinagoga ng aral sa mga Hudyo at mga Hentil na marangal na gusto makinig sa kanya. Maraming naligtas, pero nag-aaral na siya kasi sandali lang ang kanyang stay dito. Naiwan si Timothy at nung dumating si Timothy, bumalik sa kanya, binalita niya, sabi niya, malago ang gawain. Nagpatuloy ang mga kapatid, ang kanilang pananampalataya at pag-ibig. Sabi niya, laganap ang balita sa mga kapitbayan, probinsya. Pero dito kulang sila. Sabi niya, sigurado report ni Timothy yan. While sinabi niya, darating ang Panginoong Jesucristo, malabo sa kanila, especially itong kanyang pagbabalik na ito sa ere o yung rapture o yung resurrection of the body. Ito ang nililinaw po ni Apostol Pablo sa kanila. Pero ang pasiyan natin ngayon dito, lalo na tayo, kasi sa kanila sinasabi niya, itong katotohanan ito, itong pinabalita kong ito, na ang Panginoong Hesus ay babalik at mare-resurrect yung mga patay ng mga mananampalataya at hihintayin tayo sa ere. Una, hindi nga tayo mauuna dun sa mga namatay ng mananampalataya, huwag kayong malungkot.
sapagkat pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa ere, sila ay resurrect. Itong katotohanan ito, mismo sabi niya, ni-reveal, ikinuwento ng Panginoon sa akin. Hindi binabanggit ng banal na kasulatan kung kailan. Marahil dun sa Arabia. After Damascus, Apostol Pablo nagpunta po ng 3 taon sa Arabia. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, nakaniig niya ang Panginoon. At ito rin ang batayan po natin ng resurrection na ito. Sinasabi riyan, sabi niya, ang mismong resurrection ng Panginoong Hesus, meron tayong model. If the Lord Jesus Christ died and was buried and resurrected after 3 days, those who put their trust in Him, yung nagtiwala kay Kristo, muli silang babangon. Sila man ay buhay at patay, sasama sila sa Kanya pagdating doon. Walang pinag-uusapang reliyon dyan. Walang pinag-uusapang mabuting gawa riyan. Yan ay koneksyon, yan ay relasyon sa Panginoong Hesus. Ang lahat ng kumilala sa Kanya pagdating ng panahon, babangon sila at isasama niya sa langit. Ito ang katotohanan ng gustong banggit niya Apostol Pablo. Kaya sabi niya, there is no reason na malungkot kayo. Huwag kayong magiyak, huwag kayong mabalisa, huwag kayong Kaya yan po, solid rock basis ang ating pinagpabatayan nito. Ang sinabi ni Pablo na nirelay niya, yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, at ang mismong pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Isang beses nga sila Martang magkapatid, banggitin ko tuloy natin kanina yung kwento I am, sabi na, the resurrection and the life, sabi ng Panginoong Hesus. Doon sa dalawang magkapatid na namatayan ng walang sakit yata, si Lazarus. Malungkot sila, bata pa, kaibigan ng Panginoong Hesus. Pero nung dumating siya, sabi niya, huwag kayong malungkot, mare-resurrect siya, babangon siya. Opo, sa huling araw. Sabi niya, sinabi ko na sa inyo, sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. At kung mamamatay siya, ganun man mabubuhay siya. Hindi lamang niya sinabi yan ulit-ulit. Asa ng patay. Huwag po, sabi nila, mabaho na. Hindi, palabasin ninyo, pumunta sa puntod. Buksan ninyo ang puntod. Ayaw nilang buksan kasi mabaho na po, 4 na araw na yan. Hindi, buksan ninyo. Dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang sinasabi na siya talaga ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ang ibig sabihin nito, ako ang pinanggagalingan ng buhay. Kahit na mamatay ka dahil ako ang author ng buhay, muli kitang bubuhayin, kayang-kaya ko. Ang sabi po niya dun sa nakalibing sa puntor na 4 na araw, sabi niya, Lazarus, bumangon ka. Bumangon yung patay, nakabente. Alsin ninyo, sabi niya, bumangon yung patay. Of course, namatay pa sila. Hindi kamukha ng resurrection na binabanggit na rito. After that, namatay pa rin siya. Pero pinakita ng Panginoon ang kanyang magagawa. Sample. Yan po ang basis natin, solid rock basis, the Word of God and Jesus Himself who died and rose again after 3 days. Yan ang basis natin dito. Revelation, truth revealed to Paul. Pangalawa, ang binabanggit po rito, return, the return. Anong return? The return of Christ. Binanggit na natin kanina, imminent po yan. Ang salitang imminent, any moment. It can be now, mamaya, bukas, walang sinabi ang banal na kasulatan dyan. Kahit pa ang mga close sa Kanya, ang mga lagad, sinasabi nila, binubulong sa Panginoong Hesus, Lord, kailan po mangyayari yan? Sabi niya, walang nakakaalam yan. Tigilan niyo ako. Kakukulit ninyo. Ang malamang ang may kaalam niya. Pero yan ay imminent. Any moment. Pero si Pablo, kahit na si Pedro, ayon dito sa sulat na ito, mapapag-unawa natin, dito sa mismong teksto natin, umaasa sila na darating na sa kanilang panahon. Itong pagbalik, imminent. Kaya tayo rin, imminent. Hindi natin sasabihin, bukas hindi natin susukatan kung kailan babalik ang Panginoon. May nanukat niyan napahiya sila. Namundok sila, nagsuot sila, nagpahon sila ng maraming pagkain dun sa bundok ng Quezon. Ano bang bundok yan? Yung pinagpupugaran ng mga NPA ni Caro dyan nung kasikatan niya. Banahaw! Banahaw! Nagbihis sila, naghintay sila sa Panginoon, hindi dumating. Sa abroad, meron din ganun. Hindi po natin susukatan yan. Yung AI, ayaw yatim na sukatin yan. Kaya ang mga computer. Artificial intelligence, hindi inatim na sukatin yan. So, yun po. Babalik siya rito, in a moment lamang, sabi niya, in a twinkling of an eye.
Ibig sabihin niyan, napakabilis pagdating ng panahong yon. Babalik, bababa ang Panginoon, pero sa area lamang. At ito ang sinasabi natin ng kanyang appearing na yan, hindi makikita raw ng sanlibutan eh. Ang makakakita lang mga mananampalataya. Mamaya, titignan natin ha, lalong may steer ang inyong imagination. Sa pagbabalik niya, nasa ere siya. Hindi ko alam kung ilang metro, kilometro ang taas. Basta alam natin nasa ere. At doon natin siya mimit. Ang alam lang natin ngayon, atmospheric heaven, stellar heaven, heaven, the abode of God, the highest heaven. Iniwan ko kung nasaan siya dyan. Suspended doon. Babalik siya riyan at itong kanyang pagbabalik na ito, the return of Christ, hindi yung second coming na bababa, hindi, sa ere lamang. The return of Christ. At doon, maghihintay siya. Sisigaw, sabi niya, may sigaw, commanding, with the commanding sound, Jesus mismo. And voice of the archangel, ang alam nating archangel si Michael, meron pang iba, hindi natin alam. At may tunog ng trumpeta. Hindi raw maririnig ito ng ibang tao na hindi mananampalataya. Pero tayo, maririnig natin ito, makikita natin ito. At sabi niya, those who are asleep, yung mga nangamatay, babangon ng madali, pauna sila, mga buhay, susunod. Yun pong sinasabi. Pangalawa, katotohanan dito, itong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ito, bukod, kaya ito'y blessed hope, ito'y katuparan ng kanyang pinangako sa mga alagad nung sila'y naguhulumianan. Nung kinukwento ng Panginoong Jesucristo, ako sabi niya, papatayin, ako'y paparusahan, ako'y papako sa krus. Malungkot sila. After 3 years na magkakasama sila, happy days, walang no dull moment sa kanila. Ngayon dumating yan, aarestuin ng Panginoon, bibiglayin. Kaya nagulat sila, gulantang sila. Merong nagsinungaling, merong inano pa ang Panginoon at binenta pa ng 30 pilak ni Judas. Yung hindi nagbabayad ba sa jeep? Yan ang nagkanulo sa kanya. Hindi nagbabayad sa jeep. So, ito'y pangako. Sabi niya, huwag magdumihanan ang inyong mga puso. Don't let your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will go there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to take you so that where I am, there you may also be. Yan ang pangako. Ako pupunta sa langit, maghahanda ako ng tahanan. Dito sa lupang ito, kukunti lamang may tahanan, may bahay sa atin. Bahay talagang pinag-usapan dito. Minsan nag-uupa tayo, all our life, nag-uupa na lamang, minsan maliit pa. Pero hindi ba may bahay? Pero ito, sabi niya, sapat ang bahay na inyahanda ko para sa lahat ng mga mananampalataya para sa inyo. Kaya ito po, blessed po ito. Iiwanan natin itong mga tahanan natin dito. At pagdating dito talagang makikita natin mamaya, gulo rito. Tayo naman mag-e-enjoy doon. Inihahanda niya yung ating tahanan. I don't know. Kung dito nakakaranas tayo ng tahanang maginhawa, comfortable, malamig, masarap ang pagkain, yung inihahanda niya, just imagine kung ano yun. Ibig mong bang sabihin, Kuya Oscar, mayroong katapusan ng lahat ng bagay dito. Talagang matatapos po yan. Hindi lamang masasayang bagay, ang mga malulungkot na bagay, ang karanasan nating masasaklap, ang lahat ng mga rayuman natin, tapos na, ang lahat ng mga sakit sa atin, ang lahat ng limitation natin, even ang mga pagpunta-punta natin sa mall, tapos na rin yan. Lahat ng bagay yan. Pagbalik ng Panginoon. Yan ang katotohanan. The return of Christ. The revelation of this truth and the return of Christ. Ang pangatlo, babalik siya rito, sabi ko, para sa kanyang mga mananampalataya. The resurrection. Christian dead will rise from their graves at Christ coming. Verses 15 and 16. Yung mga nangamatay ng mananampalataya during that time will be resurrected. Sabay-sabay lang po yan. Binigyan lang natin ng puntos. Kakasunod lang yan, simultaneously. Mabilis po yan. Will rise from their graves. Ito, hindi kayo mahihirapan dito, pero mag-imagine kayo. Libre naman yan, walang bayad yung imagination. Sinasabi ng mga eksperto, nabibilang na ngayon Kasi tayo 117 million plus na tayo. Last 2 years ago lang, 112 lang pinag-uusapan. 117, ang bilis.
Kaya hindi, ito side comment lang ito, hindi makahabol ang mga classroom natin, hindi makahabol ang teacher natin. Palaging kulang ng classroom, palaging kulang ng teacher. Taon-taon dumadami tayo ng mahigit 1 milyon. Saan natin dadalhin yan? Ang mahigit 1 milyon, kalahati na ng probinsya ng Pampanga na middle class province ng kanyang buong populasyon. Paano nating gagastusan lahat yan? Kaya mahihirapan talaga ang DepEd. Sabi ko nga ako may proposal sa DepEd, kung paniniwala, i-privatize ko yung school system sa Pilipinas. Di ba? Ipaupa ko sa kanila yung mga infrastructure. Ito, resurrection. Christian dead will rise from their graves at Christ's coming. The resurrection is exclusively for the believers. Ito pong resurrection na ito para sa mga mananampalataya lamang, hindi kasama yung mga kamag-anak natin, hindi kasama ng mga grandparents natin, hindi mananampalataya. Today, ito po ay challenge din sa atin. This resurrection refers to the physical bodies of those Christians who have died at Christ's coming. Resurrection tumutukoy sa kanilang katawan na nakalibing kung saan-saan. Sa mga simenteryo ang marami sa dagat, ang marami sa bundok, marami tunaw na matagal na 1,000 years ago, 100 years ago, kahit na buhok, tunaw na yan. Today, sabi ko nga, ang sabi po nila, there are 8 billion people in the entire world. 8 bilyong tao sa buong mundo. Kung katulad ng sinasabi ng mga leader nating Christian leader, 10% ng populasyon ay Kristiyano, ilan yan? 800,000? 800 million, I would say. 800 million. Mga mananampalataya ngayon. Dito, sa resurrection, tumutukoy ito sa mga patay na mananampalataya. Magmula sa panahon ng Panginoong Hesus. Ako na lang nag-compute niya, nag-assume niyan. Magmula sa Panginoong Hesus ang lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano sumampalataya kay Jesus. 2,000 years ago, ay sabi ko kay Manny, hindi lang bilyon yan. Hindi lang 1 billion yan. Kasi ang tao nagpapalit-palit, 70 years old, 70 lang ang edad natin, mamamatay na, manganganak, mamamatay na. Ilang bilyon niyang mananampalataya kung magpapatuloy, even just 5% ng mga naunang, just 2% even, ng mga naunang populasyon. Ganyan sila karami. At the blinking of an eye, sabi niya, silang lahat ay i-resurrect. Ito ang resurrection na sinasabi. Ang kanilang katawan, tingnan natin, nakalibing kung saan-saan yan. Ang iba tunaw na, lalo na sa dagat. Paano pa nating babawiin yan? Imposible po sa isip natin. Paano babangon yan? Wala na nga yan. Kahit na yung sa cemetery, wala, tunaw na yan. 20 years, sabi. Tinanggal na nga yan, tinapon na ng cemetery, binenta uli yung butas na yan kung kanino. Di ba? Ganyan ang ginagawa natin. Paano yan? Well, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung lumikha sa tao, sa mundo ng 6 na araw sa pamagitan ng kanyang salita at lumikha sa taong kanyang mahal sa pamagitan ng kanyang alikabok at lumikha ng Eva sa pamagitan ng kanyang tagiliran at nag-sustain sa mundong ito for almost 6,000 years na ayon sa ating reckoning today. Hindi imposibleng gawin niya ito. Lahat sila babangon where they are sa isang kisapata. Imagine that. Kung babangon ng 1 bilyon na lamang na namatay ng mananampalataya, pagkatapos sabay-sabay yan, wala na, hindi sila magmumol dito At silang lahat yan, hindi sila magkakalat-kalat dito, hindi sila mamamasyal dito. Immediately, aakyat sila with glorified body. Yan ang pinag-usapan namin kanina. Lahat ng mga Kristiyano, bibihisan ng glorified body, yung perfect body, yung body, physical body fit for heaven, katulad ng sa Panginoon. Mantakin mo, ang dami sa Amerika, ang dami sa dagat na lalunod. Yung barkong mula sa London, pupunta ng US. Ang pangalan yan? Tatay Nick. Tatay Nick.
Ang daming nalunod, ang daming eroplanong bumagsak, wala na yan. Yan, may mga Kristiyanong laman yan, saka yan, babangon silang sabay-sabay, aangat sa langit. Sa ere lamang, yan po, mortal bodies. Secret ito sa Old Testament, sa atin ni-reveal yan. Kaya dito itong ating pag-asa will not, pero, pinasabi din ng binasa natin, all will not die. Yan. Masarap na all yan. Sana all will not die. Doon sa mga panahong yon, hindi lamang resurrection, ay magkakaroon pa ng rapture. Ang nira-rapture po ay yung mga buhay. Tayong mga buhay, all of them, kung dumating siya halimbawa ngayon ng Panginoon, tayo mananampalataya rito, almost all, sana all, almost all tayo, hindi na tayo dadaan ng kamatayang pisikal. Immediate, pero ito, hindi po pwede sa langit itong katawang ito. Ay, itong mga tuhod na ito na mahina, itong mga pusong ito, tsaka mga kaisipan ito, yung maramdamin, yung madaling magtampo sa asawa, madaling magtampo sa anak, madaling magtampo sa magulang, madaling magtampo sa kapwa. Wala, hindi po pwede ito. Hindi po pwede yan. Yung madaling dapuan ng karamdaman, yung madaling sipunin, hindi po pwede ito. Sa isang kisap mata, mauna lang sila ng konti, papalitan din ng bagong glorified body ito. Hindi ko alam anong mangyayari dito. Malalaglag siguro dito yan. Ang bantot nitong sanlibutan ito, di ba? Malalaglag yan, papalitan ng bago eh. Paano gagawin? Talagang wala tayong ano rito. Ang Panginoong Isus walang imposible. Nothing is impossible with God. Sabi niya. So, anong gagawin natin dyan? This will be a glorious happening. We will be caught up together with yung mga namatay na, susunod tayo, at we will meet Jesus. Jesus mismo ito. In the air. Dadaan tayo sa cloud, we meet Him in the air, sabi niya. Alam po ninyo ang air eh? Alam niyo yung air? Yung alapaap? Air ang tawag natin yan. Sinasabi ng banal na kasulatan, maliwanag ito, our theologian, Pastor Reb, will agree with me. Teritoryo ni Satanas yan ang kanyang mga kampon, ang ere. Pero tayo, kung tayo ngayon, 800 million ng mga mananampalataya, and billions yung mga nauna na sa atin na pinalitan, sabay-sabay tayo with glorified body, aangat sa ere. Ano sa palagay yung gagawin ng mga Satanas, minion? Pag-aari niya yan, gering yan. Kaya siguro sumigaw, wari ko lang ito, kaya siguro sumigaw ang Panginoon eh. Jesus will come down with a shout. Sabi niya, tabi-tabi ka riyan. Kayo naman, sabi niya siguro, bangon na! Ano pang hinihintay ninyo? Yun, dinagdag ko lang po yan, pero maraming ganyan. Wala pong paliwanag yan. Bangon na kayo, mga natutulog. Kayong mga nagmamall dyan, angat na. Iwanan nyo yan, nasa sinehan pa kayo. Kung ano pinaggagawa ninyo na, itong sa mga alipores ni Satanas sa Eres, yung nagmamayari niyan. Millions of them, billions of them, mga anghel na bumagsak dito sa lupa, dyan sila binagsak. Tabi-tabi kayo. Kaya kasama si Archangel eh. Whenever an Archangel kasama sa gawain, mayroong labanan yan. Baka nga mayroong pumalag dyan eh. Pero wala pong binabanggit na pumalag dyan. Ang banal na kasulatan. Meeting in the air, we will meet the Lord Jesus Christ in the air. Doon. Pero ang dami po sa atin na hindi na yung nalulula. Sa isang palapag lang, nalulula na. Sa hagdanan lang na mataas ng konti, nalulula na. Minsan escalator pa, nalulula na. Diba? Yung aking biyanan, mahilig magmolyo na Ate Rosie. Yung nanay niya, Ate Linda, nung matanda na siya, gusto pa niyang magmumuli. Sinasama namin. Pero pagdating sa escalator, hindi na makababa, hindi na makaakyat. Maakyat, madali eh. Pagbaba namin, talagang ganun-ganun eh. Kaya, ginaganon ko ng konti. Sabi ko dyan, kung anong baka bumagsak, yan, mapipilitan siya. Pero pag nandun na siya, kaya naman. Natatakot lang, ganun, balik-balik. Nay, ang dami na pong nakapila, nakakahiya. Huwag mo nga akong gano'n. Tapos kaganon, kung matatawa, kaya pala eh. Yan.
Mantakin mo yan. Gagawin po natin. Meeting in the air ito. Ang huling-huli po natin, reunion. Revelation. Return of Christ. The rapture. The reunion. Lahat tayo mahilig sa reunion. Bakit hindi ka nakasamba nung linggo, kapatid? May reunion po kasi kami. Hilig natin sa reunion. Bakit ikaw hindi ka nag-reunion po ang classmate ko eh? Bakit hindi ka nakasamba? Naku, nag-reunion yung grupo namin. Anong grupo? Ay, yung grupo namin sa church. Sinong grupo yan? Ay, yung mahilig sa litrato. Yan. Litrato. Pati ba naman mag-reunion? Yan, reunion. Talaga namang hilig ng tao yung reunion, di ba? Matanda na tayo, reunion pa rin ang gusto natin. Ikaw ang magdadala ng kanin, ikaw ang magdadala ng ganitong ulam para hindi magkapare-pareho. Para intinda natin dyan. Huwag lahat ng manok dyan ha. Si Jeremy, alam na natin ang dadalin. Wala siya rito. Pag sinabihan natin si Jeremy, ano dadalin mo? Alam na natin. Laing pikutin. Yun. So reunion po ito. The greatest, the most spectacular reunion na alam ng tao, na hindi pa alam ng tao mangyayari. Reunion of 800 million with it more than 1 billion. Kaya, doon sa air, reunion in the venue is the air where Satan's territory is. Nandun tayo bago tayo magkat sa langit. Ang sabi ng Panginoon, pantakin mo yan, it will be an everlasting meeting. Where is our venue? Palagi natin pinoproblema yan. Sanang venue kahapon ay naghandog ng bata si Alex, ang venue dun sa Makati. Yan, 70 people attended. Dito, millions of people will attend. The venue is on the air. Walang nangyari dyan. At yung mga hindi makaakyat, sabi ko, yung mga nalulula, magsanay-sanay na kayo kasi air ito nga ating dadaanan yan. Nandun tayong lahat. Ah! Diba? Tingnan mo lang, aangat tayo, hindi alam dito. Aangat tayo. Tapos nakikita natin ang mga building, ang mga usok, ang mga bundok, ang mga dagat, ang mga eroplano lalagpasan at tabi-tabi ang mga eroplano yan. Ang problema rito, kung may mga mananampalatayang pilot ng Saudiya, ang airplane ni Pastor Alan, pilotless yan. Di ba? E mawawala siya. Translated din siya. Mararapture siya. Ay maiiwan ito. Kaya talagang 7 years tribulation mangyayari na gera patani gulo. One of a kind. All the goodness, all the beauty without compare. Talaga. What about the security? Pag nagkakarami yan ng tao natin, gusto natin, ay, si Arman, tawagin ninyo, dapat may magpabantay dyan. Security? Ang punong security rito, hindi si Arman, si Michael. Walang manggugulo, baka guluhin tayo ng mga kung ano-ano yan. May reunion tayo ron. At yung food, nako. Paano pakakainin yan? Abi, isang beses sabi niya, pakainin ninyo, sabi ng Panginoon, 5,000. Ilang pirasong tinapay at saka sinampulan tayo. Pwedeng kumain. Pwedeng kumain ng bilyon. Kasi sinabi lang, pamigay nyo. Timano, kumain na silang lahat. Ang natira, 12 bakol. 4,000, ganun din. Ang natira, ilang bakol na namang pagkain. Spectacular. Ding attendees, mga kapatid, limitado sa mga mananampalataya. I'm sorry. Invite yourself today. Invite yourself today para makasama kayo sa the greatest reunion of all time when Jesus returns in the air. Invite tayo ng mga kamag-anak nyo. Minsan sabi natin, oy, dala-dalawa lang imbitasyon natin. Pakikisuyo pa tayo. Kuya, pwede bang ma-invite ko itong ano? Ngayon kayo mag-invite para sa reunion na to. Imbitahin ninyo, o ikaw sumama ka sa reunion namin. Kailan yan? Any moment. Basta maganda ka lang. Anong gagawin ko? Maghahanda. Wala kang gagawin, hindi ka na magbibihis. As is. Confess your sin. Invite Jesus Christ to come into your life.
Put all your faith, trust in the Lord Jesus Christ. Pag dumating siya, sigurado kasama ka. Sayang yan. Hindi po ba encouraging niya? Ang sabi ng ating uling talata, sabi niya, comfort one another with this truth. Aliwin ninyo ang bawat isa, kwentuhan kayo palagi rito sa darating na katotohanan ito, pambihira. Ang attendance, spectacular, amazing, truly amazing. Palagi natin ginagamit, amazing. Minsan hindi naman talagang amazing ang sinasabi. Ito talagang amazing ito, spectacular ito, beyond description itong mangyayaring ito. Meeting in the air of billions of people. So, ang conclusion po natin, sure po darating ito. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Hesus mismo, sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ang aking salita ay hindi lilipas. Yan po. Yan ang assurance natin. Lilipas ang langit. Itong lilipas. Sabi ni Pedro, masusunog ito, magugunaw. Pati langit magugunaw. Pinag-usapan namin ni Manny kagabi. Paano yung langit? Sinabi ni Peter, magugunaw din eh. Bagong lupa, bagong langit ang gagawin eh. So, imminent po yan any moment. The rapture is exclusively for the believer. What about yung mga kamag-anak natin? What about yung seatmate natin? Mga kapatid, mga anak natin, dalhin natin sa Panginoon. Pambihira yan. Gawin nilang Diyos at Panginoon sa kanilang buhay, personal ang Panginoong Hesus. Tanggapin po nila yan. Last chance is today. The last call may be today. Hindi ko sinasabing last ito, pero it may be today ang last call natin. Masasama tayo doon sa resurrection or doon sa rapture. Huwag natin pabayaan yan. Naku, imagine, you can keep on imagining. Revelation, return of Christ, resurrection of the dead, then the rapture of those who are still alive katulad natin, then the greatest reunion of all time. In all places. Walang ito, Las Vegas, wala yan. Shanghai, kahit na yung Shanghai pang inaano natin, wala yan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all.